Ayan, it's recording already. So right now, nandito tayo dun sa mismong screen no, ng 3D Studio Max natin. So again, ito yung top view, ito yung front, ito yung left, tapos ito yung perspective view. Kung mapapansin nyo, doon sa top view, pag kiniklik natin yung using the left click, pag naglilipat tayo ng view, nagkakaroon na siya ng yellow markings. It indicates na iyon yung active view at a time. Yan na, nakaganyan siya. Okay? So, pero kung nalilito kayo, kasi ako talagang hindi ko to ginagamit talaga kasi nakakalitong mag-model kapag apat agad yung nakikita mo. Nakaka-overwhelm siya. So, normally what I do is I will maximize only one view at a time. Pero pag nagka-character modeling na kayo, since yung character modeling is a complex modeling na, ang ginagawa natin doon, nag-two views tayo. It's either the left and the right view na magka-tandem or the left and the top or whichever is applicable. Pero kung nag-uumpisa pa lang kayo sa modeling, like sort of simple lang naman yung modeling na ginagawa natin, okay lang na ang views natin ay isa lang. No? So para mag-maximize tayo ng views, you will press Alt-W doon sa inyong keyboard. Or pwede nyo naman gamitin ito. No? So meron mga layout. No? Quad 4, pag kinagyan ng Quad 4, ito lang yung active. Pag babalik tayo dun sa dito sa part na to na 4 layers, ito yung 4 layers. Okay. Pero pwede rin ito i-click. Pero kung ayaw nyong i-click yan, pwede naman example, gusto nyo mag-focus kayo sa front view, from your keyboard, you will press Alt-W para mag-maximize yung front view. Okay tayo? Clear so far yon? Okay. So, while you're also doing that, no, pwede naman itong gumamit kayo ng View Cube Navigator. No? Pwede yan, i-click nyo to para to convert into some sort of a southwest view. Ayun, southwest view kasi yan. Pero, hindi siya naka-perspective, kundi naka-orthographic view siya. Okay tayo ha. Tapos, kung gusto niyo bumalik sa left view, ito. Gusto niyo bumalik sa front view, ito din. Gusto niyo bumalik sa right view, gusto niyo pumunta ng top view, tapos iikot niyo lang siya, pwede. Okay? Ito na yung top view niyo. Okay, from your keyboard, you can press T for top view, F for front view. Ayan, naka-front view tayo ha. And then L for left view. So, ulit ha. T, okay, L, at saka F. So, those are the shortcuts that you will need to memorize. Okay, so kung hindi pa memorize, pwede naman ito, no? Yung sa tataas, yung inyong view cube navigator. Okay, so balik lang ako sa southwest view. Ayan, yun lang pinaka-top. Yung nakikita yung front tsaka left. So, ang tawag doon is southwest view na naka-orthographic. Kasi magagawa tayo ng objects. Lalagay na natin dito sa ating 3D space. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na parang command object panel niya. So, dito lahat nyo makikita yung mga objects na pwede nyo i-add doon sa ating space. No? Papansin nyo, nandyan yung box, nandyan yung sphere. Imagine guys, ito yung creation. Ito yung modification. Ito naman yung hierarchy. Ito yung, I think this is motion. And then this one is the display. And then this one is the utilities. Pero ako, so far, ang madalas kong ginagamit is yung create, yung modify, at saka itong, anong tawag ito? Hierarchy. Yeah, hierarchy, no? Yan yung pinakamadalas kong gamitin. So, balik muna tayo dun sa modify, sa create. Under create, meron tayong iba't ibang klaseng objects na pwedeng ilagay dito sa ating space, no? We have, of course, yung creation ng standard primitive sa geometry. So, pag sinabi nating geometry, it's a full-blown 3D model agad. 3D, ano siya agad? 3D object agad siya pag geometry. Kapag naman siya ay shape, yan ay two-dimensional objects. Okay? Ito naman yung mga ilaw natin. These are your, These are your
cameras if you want to add a camera. And this one will be your helpers. Usually, ginagamit ko ang helpers. Ito yung sa tape measure if I want to measure lang naman yung spaces. Madalas ko itong gamitin kung nagagawa ako ng 3D model na kailangan kong i-3D print kasi kailangan eksakto yung mga sizes. Sorry for the disturbance, no? Parang may ingay lang dito sa area namin ngayon. Dito sa office na parang merong yatang sa baba. Naririnig niyo ba? Hindi naman. It doesn't disturb you. Feeling ko naman maganda yung noise cancellation nitong yung ano ko, nitong aking microphone. So anyway, so ito no, yung tape ginagamit ko siya when I deal with 3D printing objects no, na kailangan eksakto yung mga values. So kailangan mini-measure ko yung exact values nila. And then this one is the space wraps. Yan, kung gusto mo maglagay ng gravity, kung gusto mo maglagay ng wind, ng displacement. Ito ginagamit ko yung gravity kapag meron akong ibabagsak na mga items sa baba. At yung wind naman, kung meron akong gustong parang sa cloth material or sa cloth, meron akong gustong parang meron siyang motion ng wind. So, naglalagay tayo ng wind. Ito naman yung mga systems. So, sa systems naman, nandyan yung ginagamit natin yung sa bones, sa ring array, may sunlight tayo, may daylight, tsaka may bit. No? Itong bones at tsaka yung bones kasi na materials, ginagamit natin siya sa rigging. So, madidiscuss pa to sa character modeling and rigging ninyo na subject. Okay, sa part na to. So, for now, madalas natin gagamitin is yung geometry, tapos sa dulo, we'll do the shapes. So, ngayon, we will try to add some lights, tapos we will do some cameras. So, ngayon yan. Okay, kaya ni-record ko na. Para diretso yung discussion, makita niyo yung workflow from creation to rendering. And tapos recorded na siya para you can revisit it from time to time. Okay. Umpisahan natin doon sa standard. Marami din kasi yung sa geometry. Meron kayong standard primitives. Ayan. Sobrang dami niya, di ba? So we have extended, compound, particle systems, patch grids, body objects, doors, NURBS, windows, AEC extended, point cloud objects, dynamic objects, may stairs, may alembic, may Arnold, tsaka may fluids tayo dyan. No? Pero so far, we're gonna use muna the standard primitives. Okay, tapos pwede naman kayong mag-explore ng iba. No? Let's try muna the standard primitives. Ito yon. Sa extended primitives, ito naman siya. So, nagpapalit-palit lang based doon sa types ng geometry na ipapasok natin. So, pinaka-simple, let's start with the box. So, when you get into creating the objects, so, una, i-click mo syempre yung what type of object that you want to create. And then, dito na kayo sa mismong space nyo sa loob, no? Sa 3D space nyo. You can click left click and drag it, no? Depende dun sa gusto nyong length and width ng object. Tapos release nyo yung mouse. Tapos drag nyo paangat yung mouse pointer nyo. So without clicking the mouse, pwede nyo lang siyang para lang ma-measure nyo yung height ng inyong box. Tapos left click ulit. So that will finalize the object. Ngayon, kung gusto nyo ulit pa, pwede naman, no? Paano pag tapos na po kami? You press right-click on your mouse so that it finalizes everything. Mawawala na yung pinaka-structure, no? Baka kasi mamali kayo, click kayo ng click, tapos produce siya ng produce ng box. Alright. So, ma'am, 3D po ba talaga yan? No? Yes, naka-wireframe kasi tayo na view, no? So, we can see this in a solid view. Kung kiklik natin si wireframe, tapos piliin natin si default shading. That way, you can see already yung mga boxes na kanirate natin. Clear tayo? Okay. What about yung mga sizes nito? No? Paano kung gusto po namin i-modify yung mga sizes? Hindi po kami satisfied dun sa size na ginawa namin. So, you can click on the object that you want to change some properties. And then you can click on dito sa ating
command panels, you can click on modify. Tapos sa property ng box mismo, meron na tayong length, width, and height. Tapos itong mga length and height segments. So for this, ako naka-default ako ng centimeter. So as much as possible when you model, you'd like to consider the real time values of what you are doing. So let's say for example, we are modeling just a cell phone. So hindi ka naman pwede mag-create ng 178 centimeters na cellphone. Almost 2 meters yan. Okay? So, kung maaari, po pwede yan. Kung if you're modeling for a cellphone, ito tong part na to, pwedeng tansyahin mo, no, kung gaano ka laki talaga siya, no? Para lang medyo real time or in real world scenario yung kino-consider natin. Bakit? Kapag nag-apply na kayo ng ilaw, pag mali yung sukat ninyo, mali din yung magiging ilaw. Okay? So you have to consider that. Alright. So let's have this. Hindi siya 178 dapat. So ilan? Tansyahin natin. Sige nga, bigyan niyo ako ng values na pwedeng magtansya doon sa ating cellphone kung wari. Yung length ng cellphone. Bigyan niyo akong values. Centimeter to. Hala, magsusukat pa kayo niyan. Sige. Sige, ano, sukat. Cellphone. Hala, mahina ba yung internet ko? Or hindi ko naririnig or hindi ko nababasa yung chat niyo, guys? Hello? 17 centimeter. Round off natin, Care. Gawin natin 20, okay lang? Ayan, tingnan nyo yung length. Width. Ilang ano width natin? Kung 20 ang length, ang width ay ilan? Mga 8? Okay? Ang height niya, ilang centimeter ang height ng ano nyo, ng cellphone ninyo? About 0.5, right? So, ganito lang dapat siya, guys. Okay? Nakuha natin? Okay. So, kunin ko muna to, guys, ha. I-adjust ko lang to ng 10 by 10 by 10. Ito din, kailangan natin i-adjust ng 10 by 10 by 10. Okay. So, lumit na sila lahat. Ngayon, if I want to move this, I will press W for movement. Tapos, igitna ko lang to ng 0, 0, and then 0 as well. Ito naman, this ko lang ng konti dito. This one as well. Okay. Alright. Nakuha nyo guys na hindi tayo pwedeng, pwede sa umpisa mag-estimate, maglagay muna kayo ng object and then pwede on the modifier list, no, you just have to actually check on the actual size of your objects. Alright. Discuss naman natin tong length, width, at saka yung height segments. These are the subdivisions of your objects. Kung mapansin nyo dito, 1, 1, 1 lang yan. Ibig sabihin, 1 ang subdivision ng length nyo, 1 ang subdivision ng width ninyo, at 1 din yung height. Ngayon, kung gusto nyo magdagdag ng subdivision, align within that particular area, magdadagdag kayo dito. Let's say, for example, I want this na 2 ang kanyang subdivision. Ito 2 din. Sa height segments, wag na nating lagyan kasi manipis naman talaga siya.
Pero kung mapapansin nyo, hindi naman nakikita talaga yung subdivision niya simply because you are on the default shading mode. So, pwede yan kapag meron kayong edge faces, no? Sa edge faces, standard tapos edge faces, ibig sabihin nakikita yung subdivisions na nilagay nyo doon sa parameters natin. So, kung papalitan nyo to ng 3, of course, mapansin nyo yung division sa loob ng box natin is 3. Okay? Kaya kung gagawa kayo ng Rubik's Cube, halimbawa ito, you're gonna do a Rubik's Cube for this, 3 by 3 by 3. Okay po? Kung gusto nyo dito naman, lagyan natin siya ng 5 by 5 by 5. Okay? Are we clear? Are we clear dun sa parameters? Alright. So, paano po yung gamit ng paglalagay po ng subdivision? If you want to have a detail on this, halimbawa sa linya na to, lalagyan mo siya ng detail, lalagyan mo siya ng konting angat, o kaya bubutasan mo tong gitna na to. So, you wanted to add a line on that. Nagkakaroon ka ngayon ng subdivision. Pero kung box lang talaga siya, wala ka naman masyadong gagawin doon sa area na yon, okay lang na wala siyang subdivision. It's actually depending on you kung kailan kayo or ilan yung ilalagay nating mga subdivision. Kung nagtitipid kayo sa resources ng inyong laptop, as much as possible, you limit the subdivisions. Okay, you limit the subdivisions. But then, kung okay naman yung laptop nyo, wala naman problema. Maglagay kayo ng marami dyan. Next tayo, okay na kayo sa box. So, let's have naman some samples from the sphere. So, sphere is, syempre, bilog siya, no? So, bilog siya. Okay? So, ang property ng sphere natin, syempre, nasa radius yan. So, lagay natin na 5 cm yung radius niya. Ang segments is yung pinaka-circumferential lines niya, no? So, halimbawa, kung lagay natin na 4 yan, kung mapapansin nyo, dahil 4 lang yung kanyang segments, nagiging hindi siya parang sphere. No? So, pag in-increase natin yung ating segments, dun medyo nagiging spherical na yung ating values. So, the more segments that you have for your spheres, the smoother it is. So, yun ang tatandaan natin. Okay? So, pero, kung magde-determine kayo ng spheres ng segment ng spheres nyo, it is much better if you would have it divisible by 12. Okay? Kailangan divisible by 12 siya. So, kung galing kayo ng 12, ang kasunod ng 12 ay 24. Tapos, gagawin yung 36. No? Para pag nagdi-divide kayo ng quarterly, doon sa sphere ninyo, hindi kayo mahirapan. Okay. Ruling yan ha, sa modeling. Kailangan lahat ng inyong spheres ay divisible by 12. Hemisphere naman kung gusto nyo i-chop yung inyong sphere, no? Ayan, hati na siya. Alright, 0.5 lang. Gusto niya 0.75. Pwede yan. Okay? So, 0 kapag, ayan, buo. Gusto niyo 0 siya. Yung chop tsaka squash, depende lang sa sphere din natin. Okay? Yung slice on naman, kung gusto niyo na parang, let's say, slice from 0.25 to 0.75. Sorry. 0.25. 1, 2. Parang hindi gumagana yung aking slice on. Teka lang ha. O, diba? 1, 2. 0.5 to 1. Gusto ko kalahati lang kasi siya. Sige. Check ko lang ito, no? Mukhang nagbago yung parameter ng changes natin dun sa spherical ng ating slicing, no?
So, ito kasi dapat from slice 1 to slice 2, yung slice from 2, magiging parang pie siya. So, let me just get back on it. So, parang, yun naman, from 1 to 5 siya, yung slice niya. You just increase this. Yan, ito. From 1 to 10. Ayan. Hindi mo naman sinabi, kailangan pala is 360, 360 pala yung values ng 2. Ayan po, okay na. So, yung 180 is the kalahati. The half. Alright? So, I was just treating it like yung 1 kasi is the whole value. And then yung 0.5 is the half. Same with the hemisphere. Pero dito sa slice from and to, it starts from 1 to 360. Okay, so yun siya. So yung kalahati is 1 to 180. So pag 270 mo to, so 1/4 siya. Okay tayo? Clear? O, ayan na. Meron na kayong, anong tawag dyan? 1/4 na hati ng, ayan na. Pwede nyo itong gawing papaya, ganun, or pakwan. Okay. Sige. Alright, so that is for your sphere. Next naman, you have your cylinder. Si cylinder, ganun din. Click lang. Click and drag, tapos release. And then, drag up, tapos left click. Ayan. So, babalikan natin yung modification niya. Yung radius niya is 5. Ang height niya, let's say for example, 10 pa din. Height segment, ito yun, no, yung taas. Yung cap segment niya yung nasa ibabaw ito. So, pag nilagay mo to na 2 or 3, so magkakaroon ng 3 segments sa loob. Sides, ganun pa din. You can have this as 36, no? Okay tayo. Smooth on, kung gusto niyo smooth yung kanyang cylinder. Kung ayaw niyo smooth, pwede yung tanggalin yung smoothing niya. Meron kasi tayong mga cylinders which we want na not smooth. So, pwede yon, tanggalin niyo lang to. So, hindi na siya smooth. Para makita niyo yung smoothness kung tama ba or mali, kung mapapansin niyo dito sa model, may rigid siya dito. Ito, smooth na smooth. Ito, hindi. Kasi naka-off yung smooth niya. Clear tayo, guys? Okay pa kayo so far? Ayan. Hindi pa nalulunod, ah. Sige. Let me go back to top view so I can actually place this properly. Ayan. Okay. So let me just go back here. Okay. Alright. Wait. I still have something going on here. Just turn this up. Alright. Parang I want to rotate this, no? I want to rotate this. Just rotate it pa ganito. Sorry. Ayan. Ayan, di ba? It's better. Ayan. Okay. I want to rotate it pa na ganon. Para mas cute. I think that's 45. Yan. Let's check on the other side. Top view. Okay. Okay. So, let's have this. Okay, let's try to render for a while, no, so that we can see na what's the actual work. When you render, you can go here, no, sa F10 lang, a shortcut na render setup. So, hindi nyo makikita yung screen ko, pero lang, wait, ayan. So, ito yon yung pull up nung screen natin. So, as a default na renderer, we can use Arnold. Yun na muna. Tapos, sa ating common parameters,
So, yung area to render is the view itself. Ang output size na ginagamit ko usually is the HDTV video. Yun yung 1280 by 720. No? Tapos, okay na, default na lang yan. Pagdating nyo sa Arnold Renderer, by default, 3, yung inyong camera AA, 3, tapos yung diffuse specular transmission, SS, tsaka volume indirect, naka-default lang yan. Iwan nyo muna na ganyan for draft render. And then, you will click on render. Alright. So, makikita nyo, hopefully you can see already. So, yung pinaka-rendering niya, so, ganyan yung itsura niya. Okay? Now, kung kayo ay 2025 edition, pwede kayong mamili ng kanyang color space, no? Color space ang tawag nila doon. You can change the color space. It depends on you kung ano yung itsura na gusto nyo. Ayan, yung raw. Ito yung aces. Ito yung untoned. Ito yung log. Ito yung raw. Ito yung aces na 1.0. Ito yung untoned na mapped. Ito yung log. Ito yung raw ulit. So, aces na 1.0 na SDR video. Ito yung Adobe RGB. So, kaya hindi nyo na kailangan actually pupunta ng Photoshop to post-process your work. Kasi dito, medyo mapipili nyo na kung anong color scheme yung gagawin nyo for your renders. Mapansin nyo to, ang ganda na ng render niya. Right? We just did some basics. Wala pa tayong material na ginagawa dyan. Okay? So, maglagay tayo ng material kasi gusto natin workflow eh. So, yun yung put in the material. So, maglagay lang kayo ang shortcut for the material is M. So, mapupunta kayo dito. Dalawang mode ang material natin, yung slate material editor. So, ganito yung itsura niya. Or, pwede yung compact material editor. So, ganito naman yung itsura niya. So, for now, we will see muna yung compact edition ng material editor natin. So, pagdating dito sa mga materials, by default, naka-physical material na siya. Mamimili na lang kayo kung anong pinaka-finish ang gusto ninyo. So, kung gusto niyo na parang glossy paint, may glossy paint kayo dyan. So, palitan nyo lang yung base color. Bigyan nyo ako ng color. Give me a color. Ay, ang kulay lang. Ang tagal na nila. Color, guys. Ang tagal mag-update ng chat sa akin. Red. Okay, sige. Let's have a red. Itong red, okay? So, that's your red color. So, another finish. Ano pang gusto ninyo? Varnish paint. Satin varnished wood. Tignan natin yung satin varnished wood. Alright. Tapos, let's have another material here. Glazed ceramic. Bigyan niyo ulit ako ng color for the glazed ceramic, guys. Another color, please. Pink. Medyo ano tayong pink ngayon. Cute si na pink, no? Care. Si Care ba kayo nagsabi ng pink? Pink. Ayan. Okay na tong pink na to. Ayan. Sige So, let's have the pink one. And then, get me a metal material. So, let's say, matte. May matte gold dyan. Pinaka-favorite ko sa lahat, matte gold para masaya. And then, let's have a glass material para medyo, let's have a frosted glass. Ayan, frosted glass. So, tapos itong mga material na to, naglagay muna tayo dito sa ating material editor. And then, i-apply natin siya dito sa ating object. So, iba't ibang material, kada isang material na gagawin nyo, may isang slot siya dapat. Huwag kayong maglala, marami naman yan. No? It has so many
so many material windows. So, pwede naman tayo. Okay? So, let us just see this. Mag-red tayo dito. Mag-wood tayo dito. Parang gusto ko ito yung glass ko. Ito yung so, pink ito. Okay, let's have that. And then once we're done, we can just close this. Tapos, let's render again, no? Ulitin natin yung setup, ni-render. Yan. Okay. Medyo madilim siya, no? Mapapansin nyo din na medyo babagal yung internet connection ko kasi nagsasabay yung render ko at saka yung pagre-record natin. So, medyo hindi ko nagugustuhan ang nakikita kong kulay. Ayan. Okay. So, hindi ba natin nalagyan pala ng material itong isa, no? So, let us just, dito sa part na to, wala palang material to. Another material. Yung kasi physical glass yung isa, no? Gawin nating solid glass yung isa. Ayan. Ang problema lang natin dyan is walang reflection yung glass. Okay, so maglagay tayo ng parang environment dun sa ating glass, sa environment ng ating material, no? So, punta lang tayo dun sa environment. So, ang shortcut sa environment is number 8. So, click kayo na environment map. And then from there, puntahan niyo yung I'm doing HDR. So, nasan na yung HDR ko? So, environment, tapos HDR, environment. So, click nyo lang to HDR environment, tapos mamimili kayo kung anong gusto nyong environment, no? So, ako, usually, ang ginagamit ko dyan yung combination room o kaya yung ADS studio lighting, either of the two. So, open ko lang to. So, tapos, try tayong mag-render ulit, no? Tingnan ko lang kung maganda yung itsura niya. But then I will want, kasi naka-orthographic view ko, so parang hindi ko masyadong nagugustuhan yung orthographic. So I will be transferring to perspective. So perspective is letter P doon sa shortcut natin. Ayos ko lang ng konti yung pinaka lineup niya. Then let's render again. So baka mag-cut ng konti yung video ko sa inyo. Pero yung ito magtuloy to, no? Kasi I'm worried about the resources. Alright, I think it's better now kasi nakikita kasi natin yung background nung room. Pwede to maglalagay tayo ng parang sapin niya or nasa ibabaw niya. We could add a plane on below all of our items. Pero let me just check on the colors. Medyo okay na ako dun sa glass materials that we have. Good na siya, mukha na siyang glass, right? Ang problema ko na lang itong gold material natin at saka itong masyadong grayish. Kung mapansin niyo parang may gray. Did you see the gray? This is partly because of yung camera AA natin. Sobrang baba. 3 lang yung ginamit natin. We can add around 10
doon sa values natin, kung mapansin nyo dito sa setup natin dito, kasi 3 lang yung AA natin dito. Your AA is actually the definition or the praise per pixel ng camera niyo. So, mas mataas na value dito, mas maganda yung magiging itsura niya. Alright? Kaya lang, pag mas mataas yung nilagay nating value dito, mas tatagal naman siyang mag-render. So, I want you to consider, before you finalize your render, dapat maganda na yung itsura niya. Kung hindi, you're just wasting your time na uulit-ulit ka ng render, tapos hindi pa pala siya final. Okay? Yan yung tinatawag nating final render. So, ito parang pag 3, draft render pa lang siya. Copy? Okay kayo? So, let me just remove all of this first and then go back to our model. Okay na ako sa glass, maganda na itsura niya. Okay na ako sa wood, medyo ganyan talaga itsura ng wood. Pati, ito na lang ang problema ko, si gold, probably because of the camera lang yan. Tapos, off lang ako ng konti because nakikita ko yung flooring nung room. So, I'll just remove all the floorings and just put a plane for that. No? So, let me just remove all the windows. Then, let's go back to our drawing board. I'll go back to the top view so I can actually put in a plane on that. So, let me just have a plane here. A plane na medyo mataas ng konti ang values. Kung wari, meron lang akong plane dyan. Okay. So far, okay na? Working okay? Syempre yung plane natin, since it's a plane, so, di naman pwedeng glass din yung plane, no? So, ganun din siya. So, for that, yung finish niyan, siguro gawin nating matte na lang siya, matte plastic, or siguro rubber. Rubber would do. Then, just gawin ko lang tong white, no? So, para lang medyo, is that white? Well, okay na siya. Alright. So, and then let me just, kita pa din, no? So, let's just put in something na hindi siya dapat nakikita. Is this? Okay. Ready for rendering tayo. Okay, just naglagay lang tayo ng form. Looking good. Alright. So, medyo okay na ako doon sa setup ng kulay natin. At the same time, doon sa mismong itsura niya. So, I can see already that there are, can actually change yung ibang views natin. Pero, that's good. Probably, no, okay na siya.
Ang kailangan ko na lang talaga is to actually finalize the render. And then, siguro tanggalin yung mga ito kasi meron pa kasi siyang mga ganitong parts. Particle yan, no? So, maaalis yan kapag dadamihan natin yung AAs natin, tsaka yung diffuse. Kaya lang, ayoko muna siyang gawin ngayon, simply because nakita niyo naman kanina nagbagal bigla yung aking connection. So, I'll render this separately and then I will share it doon sa ating classroom later, yung pinakamaayos na render niya. So, if you're finalized already, if you are okay already with this, you can actually save this, no? Pwede na tayong mag-save ng ating mga file, no? Pwede yan, save image. Okay, so may options na dyan. Okay na yan. So, pag nag-save kayo ng image, so, yun. PNG, JPEG, TGA, TIF. Yun yung mga pwede natin gawin ng mga files doon sa ating image. Okay? So, yun. Any questions so far? Wala naman? Iayos ko lang to and then ibabalik ko sa inyo mamaya. Ipopost ko doon sa classroom. Okay? So, let me stop the recording para lang mag-finalize yung ating scene. Then, I'll just stop the render first and then I'll stop the recording.